Ah, may putsang. Ladies and gentlemen, ay wala pala akong sounds. Ladies and gentlemen, bakbakan na umatikabong bukas, October 24, 2024, sa Senado, sa hearing o didinggin ang budget proposal, ang budget ng Office of the Ombudsman. Okay? Ang tatanungin tungkol sa paggagastusin nila bukas sa kanilang 2026 na budget. So, ngayon, sabi ni Gilbert Salabo, mahirap daw gantihan ng Ombudsman. Naku, mahirap yan kung unang isipin. Pero pag nagkainitan na, ibang usapin yan. Kasi bakit? Gaganti po si Joel Villanueva. At saka si Marcolita, galit na galit kay Ombudsman. Gaganti sila. At ang ipagiganti nila kay Joel Villanueva, pinahiya si Villanueva na sinasabi ni Remulla na may kaso daw na natanggal, na dismiss from the service. Nako, nakakahiya. Nang lumabas, matagal na palang na-dismiss ang kaso laban kay Joel Villanueva. Kaya ito ngayon, titingnan natin, umatikabong bakbakan yan bukas. Ang isa pa may issue kay Remulla ay si Senator Marcolita. Mga matatapang ito eh. At syempre, kaya kikita ko dyan, kukuyugin siya ng mga Duterte senators. Siyempre, mga kakampi ito, mga Duterte senators. Si Jingo Estrada, bibirahin yan sigurado. Siyempre, nag-anunsyo na sila, nabibirahin nila si Chis Escudero, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva. O, ngayon, umatikabong na bakbakan yan. Sigurado yan. Tapos, may sinasabi na pati si Marcolita daw, bibirahin din. Yan po ang nakikita natin. So, in-expect ko lang na gaganti sila bukas kay Boying Remulla. Pero ang problema ko, baka hindi naman aatin si Remulla. Baka tao dyan lang sa ombudsman ang paatinin niya sa hearing. Kung ganon, ay malamang pahirapan nila sa budget itong ombudsman. Ganon po mangyari. So, ito naman ngayon, dahil doon sa lumabas na balita na matagal na palang na-dismiss, 2019 pa, na-dismiss na yung kaso laban kay Joel Villanueva, or Joel is lying, kung isa GIL, ay, matindi pa rin ang umatras po, nag-official nag-anunsyo na si Boying Remulla, na hindi na daw niya itutuloy ang pagpatanggal kay Joel Villanueva. Pakinggan natin. Ito na yung pakinggan natin. Akala niya kasi siya lang lagi, ako wala akong bias, ha? Pero pagdating sa flood control project, binibira ko si Joel Villanueva. Yan. Tingnan natin. Showdown averted, binawi na ni Ombudsman Boying Remulla ang dapat sanang plano niyang ipa-enforce sa Senado ang isang 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano nangyari? Pinky, mukhang nakuryente ang Office of the Ombudsman matapos ang report kanina na magpapadala raw ng sulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Tito Soto hinggil doon sa pag-enforce ng isang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva, biglang lumitaw. Biglang naman. Nakorente si Remulla. Nakorente. Mayabang kasi. Mayabang ka talaga. Hindi ka marunong mag-ingat. Ayan, kaklase ka naman napapahiya ka tuloy kay Justice Barbiclorin. Sa gano'n ang ginagawa mo. Di ba, nilecturean ka pa ni Justice Barbiclorin na mag-ingat ka? Hindi ka nag-ingat eh.
ang reversal ni dating Ombudsman Samuel Martires hinggil doon sa order noong 2019 pa. 2016 nang ilabas ang desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na nagpapadismiss kay Villanueva at perpetual disqualification niya from public office. Ito ay kaugnay sa di umano'y misuse of 10 million pork barrel funds ng senador noong 2008 nung siya pa ay kongresista at Sibak Party List representative. Iniutos noon ang dismissal ng senador at perpetual disqualification niya nga from holding public office. Ilan sa findings, may administrative liability siya for grave misconduct at serious dishonesty. Inirekomenda rin noon ng ombudsman ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Villanueva, kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at malversation through falsification of public documents. Ang mga pondo ay di umano'y idinaan sa isang kaduda-dudang NGO pa-agri-based livelihood projects sa Compostela Valley, pero walang nahanap na project monitoring at lehitimong beneficiaries ng nasabing NGO. Kaya lang matapos ilahad ni Remulla ang nasabing balak na paghiling sa Senado tungkol sa dismissal ni Villanueva, inilahad niyang meron ng naging dismissal si dating Ombudsman Samuel Martires tungkol dito. Ano? Bend the law! You have to bend the law sometimes for the pleasure of the people. Si Mr. Bend the law. Paano ito ngayon? You're surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. Mali ka. Mali. Sabi niya, lumabas lang daw yung decision. Sabi ni Remulla, na ipinakita ni Joel, na magsabi daw siya na pa-enforce. Mali ka naman. Yung binlog ko kanina, February 12, 2024, ay nagsalita na, nag-vlog na si Joel Villanueva. Na matagal lang na-dismiss kaso niya. So, it's a surprise secret decision that came out. The surprise, hindi ka na nanonood, hindi ka nakikinig doon sa privilege speech si Joel Villanueva. Ang desisyon ay pag-grant sa naging apela ni Villanueva noon, thereby reversing the decision of Ombudsman Carpio Morales. Sa madaling salita, 2019 pa lang o 6 years ago, dismissed na palang utos para paalisin si Villanueva sa pwesto. Ikinagulat ni Remulla ang tila biglang pagkakasulpot ng desisyon dahil over the years, wala naman daw nakakaalam sa naging reversal. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Sa desisyon ni Martires, granted ang apela ni Villanueva dahil daw sa kakulangan sa ebidensya dahil nakasaad umano sa order na buhay party list ang nagkapidaf o pork barrel funded project, hindi naman ang Sibak party list. Iba rin daw ang pirma sa dokumentong ginamit ng ombudsman sa standard signature ni Villanueva. Hanggang ngayon, Pinky, sinusubukan pa rin nating makakuha ng full document nitong naging desisyon noong 2019 dahil gusto sana nating masilip yung mga detalye nito, pero hanggang ngayon wala pang nailalabas na dokumento ang senador maging ang ombudsman. At kanina sinabi nga ni Senator Joel Villanueva na inasahan na raw niya at ng kanyang kampo ang posibleng harassment at fake news. Pinky. Hana, so posible kayang may nangyaring sabwatan kasi hindi naman pala alam umano ng sino man na nagkaroon na ng desisyon si dating Ombudsman Martires. Hindi ba sinabi ni Ombudsman Boying Remulla Hindi lang mayabang, hindi lang naibalita, pero meron na. na tila walang may alam at nanahimik daw si Senator Joel Villanueva about it? Pinky, yan din yung tanong kanina kay Ombudsman Remulla at sinabi niya na nobody even in the office itself of the Ombudsman yung nakakaalam itong nasabing desisyon. Pero hindi niya direktang nasagot yung tanong kung meron nga bang sabwatan, pero ayon sa kanya, iniimbestigahan nila kung ano nga yung nangyari. Pinky. Okay, so dahil sa confusion o development na yan,
Meron ba silang plano na mag-conduct ng internal investigation sa Office of the Ombudsman? Yes, Pinky, sabi ni Ombudsman Remulla, pag-aaralan daw nila itong lumabas nga na 2019 decision kasama yung internal investigation within the office. At maisama ko na lang din, naglabas ng isa ring proof itong si Senator Joel Villanueva na tila mukhang endorsement ng Office of the Ombudsman noong 2019 sa Senado sa parehong taon tungkol nga doon sa naging desisyon ni dating Ombudsman Samuel Martires. So sinasabi niya sa Senate media na mukhang ito nga ay isang proof na totoo at nangyari itong naging 2019 decision. At bukas, sasalang dito sa Senado yung Office of the Ombudsman para sa isang budget hearing. Delikado. At inaasahan nating mapapag-usapan itong naging issue nga sa naging 2016 dismissal order against Senator Villanueva. Sinubukan natin siyang tanungin kung haharapin niya ba si Remulla tungkol nga dito sa tila confusion. So far wala pa siyang sagot sa atin, maging kung hihingi ba siya ng public apology mula kay Remulla. Balik sa'yo, Pinky. Okay, so Hana, merong pinadala, tama ba, si Senator Joel Villanueva sa inyo, sa mga reporters ng dokumento or certification rather mula sa Office of the Ombudsman, di ba pati sa Sandigan Bayan na wala siyang pending na kaso, parang to that effect at cleared siya dito sa nangyari sa utos ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016. Tama, Pinky. Isa yon. Actually, those are two documents. Yung isa ay galing sa Office of the Ombudsman, yung isa naman ay Sandigan Bayan to prove daw na wala siyang pending admin or criminal charges or cases before the body. At tinanong natin kung bakit siya nanghingi ng clearance kasi makikita doon sa papel na this September siya humingi nung request. Sabi niya, yun daw ay para maklarify yung mga balita ng tila fake news peddlers daw sa paligid niya. Kaya nga rin niya nabanggit na inasahan na raw nila ang tila harassment at fake news na lalabas laban daw sa kanya. Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. So ito, pag-usapan natin ito. Sa sunod na lang yan. Okay, so ito ngayon ang gagawin natin. Ipakita ko po yung privilege speech ni Joel Villanueva noong February 12, 2024 na kung saan ipinakita niya na yung decision ng Ombudsman na dismiss na. O, ito pakita natin. Hirap kasi sa inyo eh. Matagal na pala, February 12, 2024. Ayan. Kaya nakita niyo si Joel Villanueva. Anong petsa niyan? Ng Senate session na yan. February 12, 2024. Yan. So, pakinggan natin yung speech ni Joel. Yan. President, marami po akong language and the pinakamamahal na privilege. And let me also welcome all of them today, Mr. President, privilege. And let itinuturing ko pong pamilya, mga ate, kuya, pinakamamahal na institusyon. Let me set the record straight, Mr. President. At para po mas madali, true or false na lang po tayo sa mga paratang ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite. Ito po yung privilege speech na dineliver ni Joel Villanueva, yung talumpati na kung saan privilege speech niya na binira niya si Saldico sapagkat po ay binira din siya ni Saldico na may dismissal siya sa Ombudsman. So binalikan niya si Saldico. Kaya pakinggan natin ang pagbalik niya kay Saldico at pinakita niya diyan ang ebidensya na na-dismiss na ang kaso. Sa Kamara de Representantes, ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi
itong party list representative na Zaldico. Unang paratang po sa atin, Ginoong Pangulo. May kaso daw po tayo sa Ombudsman. True or false? Ang sagot, False. false. Ang pinag-usapan ng gawa-gawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito pong gawa-gawang reklamo noon ay katawa-tawa sapagkat ang ginamit po, kung po pwede po nating ipakita, na font ay Comic Sans. Yan po ang ginamit na font, pang-comedy po. Ang letterhead po na ginamit ay Buhay Party List. So, ibig sabihin, ang ebidensya kasi na ginamit nak sa kwan, laban kay Joel Villanueva, para patunayan na sumulat siya sa kay Arthur Yap na ilipat ang pundo ng PIDAP niya papunta kay Napoles ay hindi pala letterhead ni Joel Villanueva. Ang party list ni Joel Villanueva noon ay Sibak party list. At tapos gawa doon Joel Villanueva, pero ang ginawa na party list niya, nak, Buhay party list. Sabi, peke na talaga. Talagang peke ang pirma. Ayan, nabisto tuloy kayo. Mr. President, the last time I checked, ang tatay ko po, hindi po si Brother Mike Velarde. Ngunit mahal ko po siya. Mismong NBI din po ay nag-certify. Forge, peke, ang firma ni Joel Villanueva. Sana po maipakita natin sa screen yung pong mga binanggit ng representasyon na ito. And we are willing to wait kung hindi pa po ready, Mr. President. Yes, if there are technical difficulties, maybe we can suspend until Sapagkat ayaw po natin ng walang resibo at ayaw natin ng walang ebidensya. So, ito pinalabas, no? Yan ang authorization. Yan po yung certificate na na-dismiss na ang kaso. Tangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Okay, yan. I-address ko ito. Yung salita kanina ni Remulla, kata-kata daw, bakit ngayon lang nilabas ni Joel Villanueva na dismiss na pala ang kaso? Eh di, nagkamali naman ngayon si Kwan. Another fake news na naman. Pangalawang fake news ni Remulla. Kasi ito, February 12 pa ito. February 12, 2024 na pa nilabas. Binalita niya na na-dismiss ng kaso, hindi mo alam? Anong klase ito? Pag talagang may gusto, may paraan gustong yumari. Dinismiss na po ito. Pwede ho bang pakita natin yung dinismiss na po? Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po. Ayan Yan yung dismissal order. Yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan.
ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Oh. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa Ombudsman ng Anti-Corruption Group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Okay, tama na yan. With respect to that, ay pakita naman natin ngayon ang expectation natin na babanatan si Remulla ni Marcoleta. Ay, nako. Ito na naman. Bakbaka na masigabong yung bukas. Abangan natin yan. Ito si Marcoleta. Case inching closer to trial. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo infrastructure projects in Davao? Alam naman natin. Ayan, wala totoo. yan. Not see anything wrong with it since the Susuri namin ang Farm to Market Road ay nangyayari. The lawyers of the several weeks ago in the Pilipinas, coalition since persecute natin lahat, Persecute. be held to. And of course, the higher your salary, ba? we have the details of that when the big Si, In peaceful ways, CBCP might be taking advantage. ito si Remulla, si Marcoleta. Abangan mo yan, bukas. You're watching the big story here on One News. State prosecutors will soon decide whether or not to elevate to the court the case of the missing Sabongeros. On the last day of the preliminary Ay, investigation wala pa yan. at the Justice Department, the complaint from At sa tingin ko po magkakaroon yung kung saan they are Nakasalang ako dito. Warrants of arrest. are they aware of your report? The content? He did not accept the additional cases must be resolved within 60 days. taken, parang kinuha lang niya sa'yo. Funds, it's 70%. Naudlot na napigilan. Very By National Police Commission. Hindi Marcoleta once again grilled the Department of Justice during a Yan. budget hearing earlier. Yan ang That's bukas. for requiring contractor couple Sara and Curly Discaya to return their supposed ill-gotten wealth first before they could be evaluated for the Witness Protection Program. Marcoleta insists that the DOJ is, quote, imagining something that is not within the law. The senator said there is no direct requirement for restitution in the Witness Protection Act. Wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng program. So, Bumaba na si Cabalen. Cabalen Dan Rodante, Marcoleta. ano mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion
supplanting the requisites categorically provided by law. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. However, Justice Undersecretary Jesse Andres said that the Discaya's application for WPP can only be granted if they have satisfied their legal and civil obligation. That's where restitution comes in. But Marcoleta was adamant only the court has the sole power to decide on the requirements for witness protection. Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Opo. Hindi ko dinidepensa ng mga taong iyon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. He shall first execute a memorandum of agreement Okay? which shall set forth his responsibilities, including the following. Oh, ano So nga? kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. Kabobo pala eh. Bakit nasabi ko bobo? Okay, makinig kayo kung bakit nasabi ko bobo. Imagine nila ang situation na ito. Ang tanong, may ibabalik ba na pera ang isang akusado kung gusto niya magiging state witness at hindi na siya mapaparusahan ng kulong? Yan ang tanong. Ang sagot, depende sa krimen. Kung krimen pagpatay, walang ibabalik na pera. Pero kung krimen na pagnanakaw, sa pera ng pamahalaan kagaya ng kay Discaya, kasi sa pamamagitan ng kontrata nila ay, in fairness to them, nagnakaw naman talaga sila. Kasi marami silang mga flood control projects na substandard. Siyempre, ninakaw mong iba, substandard eh. At saka, project na ghost o hindi na itayo. Pero siyempre, pag yan ang facts of the case, alamin, dapat lamang ibalik sa Pilipinas ang ninakaw nila ni Discaya. Ang tanong lang sa ngayon, kung mag-a-apply ba sila na sila ay magiging state witness para hindi na ikulong, kailanganin ang kanilang mga testimonya para makilala kung sino mga congressman na pinamimigyan nila. Sino yung si Saldico, sino si Romualdez, sino si BBM. Kailangan. Wala na sa totoong kwento na ng buhay. Makukuha ka lamang bilang state witness kung wala nang ibang ebidensya na magagamit para makonvict mo ang mga notorious na mga tao niya, mga mastermind. Ngayon, kung ako naman tanongin nyo, mas importante makilala natin at maipakulong natin ang lahat na congressman at senador na tumatanggap ng pera kay Discaya. So ngayon, ito ang pinaka-problema natin. Sabi ni Boying Rimulya, kaya mag-andam ka bukas. Sabi niya, hindi pwede, kailangan may balik niya muna pera. Ito, mag-practical na lang tayo, Ferdinand San Juan, Jeloyd Gonzales. Ang tanong ko sa inyo, pag pinayagan natin ang sitwasyon, halimbawa, si Jeloyd nagnakaw, kontraktor ka halimbawa, Jeloyd Gonzales, ang lalapitan ka ngayon ni Marcoleta, ni Rimulya, ay Jeloyd, pwede ka maging state witness, pero magkano kinita mo? Sabihin naman ni Discaya ngayon, ni Jeloyd, ano lang ombudsman, ang kinita ko lamang ay 100 million lang eh. Sabi niya 20 billion lang eh. Ganun kinita mo? Kailangan ibalik mo yan lahat. Tika mo na. Ayusin mo na natin. Sabi na ni Juan, 20 million na ba talaga? 20 billion na ba? Tahimik si Jeloyd. Di na-sense ngayon ni Marcoleta, ni Rimulya. Marami palang kinita. May 200 billion. Umabot pala 100 billion ang kinita mo eh. Sa nakaw eh. Ang iba, siyempre ibabawas naman natin dyan yung mga natapos yung proyekto na maayos. Ang sobra, ibigay mo sa Pilipinas. Magkano ba?
Alam mo kung tuso si si Remulla? Pag sinabi ni G. Lloyd, 20 20 sabi niya, 20 billion, 40 billion. Sabihin ni Remulla ngayon, tumahimik ka lang ha. Bigyan mo lang ako ng 30 billion na bigay mo sa akin, sa iyo ng 10 billion, 30 billion, ipalabasin natin na 20 billion ang ninakaw mo, ha? O, hindi ba nakita nyo yung ganong sitwasyon? Pag pinayagan mo kagad unang-una na mag-agree mo na kung magkano ibigay, nagbubukas ka ng pintuan sa isa pang korupsyon. This time, ang corruption mo ay bribery, panunuhol. Hindi kaya pwede mo matawag na robbery kasi extortion. So kaya kung ako naman ang tanungin mo, tama lang ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na pagdating sa pera kung magkano isusuli ay hindi yan kailangan para ikaw ay kukunin na state witness. Importante lang kukunin ka, papayag ka at wala ng ibang testimonya ang magagamit para lamang makonvict ang dapat i-convict. At kung ako naman tanungin nyo, G. Lloyd, sa Ferdinand San Juan, ang gusto ko na makonvict ay mga politiko! Lahat sila! Kasi kung ako naman tanungin nyo, ang lahat ng mga kontraktor ay napilitan lamang yan kung ako naman tanungin nyo. So para matigil na yan, lahat ng politiko ay ikukulong. Pero paano mo magkukulong? Nang tanging nakakaalam kung sinong politiko tumanggap ay siyempre yung nagbigay ng pera. Tanong, sino ba nagbigay ng pera sa politiko? Sagot, siyempre mga kontraktor. Ganon, kaya gusto ko lahat ng kontraktor, malaki man ninakaw lang hindi, ibalik lang nila ang pera, kwentahin ng korte ko magkano ang lahat na ninakaw nila at ibalik, papayag na ko na hindi na sila ikukulong. Basta lahat lang ng politiko ikukulong. Ewan ko kung papayag kayo sa aking proposition. Kaya mali po yung sinasabi ng DOJ na magbigay, unang-una hindi nyo alam kung magkano ninakaw. Tapos, pilitin nyo na magpapasauli ng pera. Anong klase naman? Di ba? So, we have only to apply the law. Do not bend the law, Mr. Remulla. The law is, tanongin ko, ulitin ko lang para alam niyo, kung may kaso na krimen at gagawing state witness ang isang kasabwat sa paggawa ng kaso, mayroon ba kailangan pa magbigay kagad ng pera? Kung titingnan mo ang batas, 6891, Republic Act 6891, hindi po nagsasabi na kailangan kagad ng pera. Bakit? Unang-una, magtatanong ka, ano bang krimen na ginawa? Kung pamatay ang krimen, walang pera dyan. So, paano mo, bakit may bibigyan ng pera kagad? Di ba? Take the law in its good sense, logical sense lang. Ang batas, logic din yun. Hindi mo na kailangan ma-memorize ang batas. Kailangan mo lang sense of humor at sense of logic. O, ngayon, kung ang krimen naman ngayon ay flood control, ibig sabihin may ninakaw. Ang tanong, kung payagan natin ang sistema na gusto mangyari ni Remulla at ng mga DOJ na magbigay muna kayo ng pera kagaya ng ginawa ni Bryce Hernandez na sinurrender Lamborghini, sinurrender GMC, papayag ba tayo dyan? Kung ako sasagot, hindi po ako papayag. Bakit mo? Hindi natin alam kung magkano talaga ninakaw. O kagaya nito, sinasabi ko kanina, ang totoong halimbawa ninakaw ni Diskaya ay 40 billion. Sasabihin ngayon ni Remulla sa kanya, huwag mo ibigay sa akin ng 40 billion. Ibigay mo na sa akin 30 billion, sa iyo na 10 billion. Yung 30 billion, i-report ko lang dito. Huwag ka na maingay ha. I-report ko lang doon na 20 billion. O di ba? Ganun lang ako kasimple yan. Pagkatapos, kung hindi natin pepersahin na gano'n magbigay,
Ibig sabihin po, dapat i-insist kung gagawin ninyo yan, kukontra po ako. Mind you, I will file a petition. Kasi people's money yan. Kaya may pakialam ako, pwede ako makialam. Nautusan sila, huwag kayong tumanggap muna ng pera. Isumiti lahat ng ebidensya doon sa korte at ang korte na magsasabi kung magkano ang isa sa uli. Kasi para patas, korte ang magdidesisyon. Grabe kayo. Magnanakaw talaga kayo, numero 1. Gusto nga, tama ka, Jenny Bumagat, gustong kumita, magninegosyo pa to sila eh. Okay, mag-shoutout na lang ako sa inyo. Mamaya, magbalik tayo kung ano pa ibang ko natin. Marami tayong mainit na issue. Hilbert Salabo, ombudsman, mahirap gantihan. Huwag ka matakot sa ombudsman. It takes only a total housing to fight him. Mind you, buuin ko yung petition ko bukas. Isasampa ko sa Supreme Court. Wala magagawa si Buhing, puro ngakak at preskon na fake news na naman kanina. Keep safe, Pastor Rodi Rabi. Salamat. Mama Ger, natakot si Murillo dahil kasi sa Jaime Villano, wala pang usang kanina. Meron ata ako na sound ngayon. Dr. Toto, good evening po, sabi ni Edgar Nacion. Mama Ger, natakot ha. Mayayabang at akala niya kaya niya ang lahat ng tao. So at least Bendelo, Buying para lang yung ruler. Bendelo, masama sila ni Erwin Tolpo. Ferdinand San Juan, good morning po, Attorney Engineer Dr. Toto Tirador, katotohanan. Kausing, Attorney Toto, kung magagantihan sila, ang taong bayan pa rin ang talo. Huwag kayo magalala, pagdating ng eleksyon, tayo mamumuno, tayo ang hari. Ilagay natin, ipakita natin kung gaano katigas ang hari ng bayan, ang mga tao. At least, puro lang kasi sa papresko nitong si Buying. Alberto Dulujan Jr., bugok at inutil ka talaga, bonjing. Bebe, ito ang tunay na nakuryente. Sipain mo ang staff mo na nagbigay sa iyo ng info na yan. Hindi man lang ginamitan ng Google is my friend. Gamitin mo naman ChatGPT. Yan lang. May ChatGPT naman cellphone mo. Pinakabagong cellphone mo eh. Ang cellphone mo ay iPhone 17. O, Jaylee, kamusta, Jaylee? Okay na, sana ang magmamayabang, kaso biglang na kuryente. Bawi uwak. At least masyadong nasa high na position pa si Buying sa ngayon. Talagang high na high siya. Consited masyado. Para pag bumaba na ito si Buying, kakarbahin to. So, nag-privilege speech pa si Villanueva niyan sa Senado noong February 12, 2024 po niyan in speech. Tandaan nyo ang February 14, Valentine's Day, 2 araw bago mag-Valentine's Day, nag-privilege speech si Joel Villanueva. So, at kahit na siguro meron yan protektado ng Aguinaldo Doctrine. Actually, ang Aguinaldo Doctrine po, ay wala na, binasura na. Hindi na sinusunod sa ngayon. Yan po binasura sa panahon ng may kaso si Junjun Binay. Yan po, Jun may pinabasura. Ferdinand San Juan, nilihim nila itong dismissal case ni Joel Villanueva. Kahit Senate ngayon lang, hindi po siya nilihim. Pinakita ko na po si Ferdinand San Juan na nag-privilege speech pa noong February 12, 2024. So hindi nilihim. At pinadala pala pinadala noong 2019 pa lang, pinadala na ni Ombudsman Samuel Martires ang desisyon sa pagbasura sa kaso na plunder laban kay Joel Villanueva. So, Akatsuki, sana ganyan kaporsigido si Buying kay Tolpo. Naging senador kahit American citizen. Regent Ford, good eve, Attorney Kausing, Melinda Rayon, pahiya si Remulla. Bibi, ang daming kapalpakan ni Bunjing Remulla. Dapat may mag-initiate. Huwag kayo makalala. Yours is the guy, ha? I will prove to you that there is such a thing as divine intervention. Annabel Christie, no transparency si Joel. Perni Pinto Sr., okay ha? Merlinda Rayon, nakakahiya itong tao na to.
Akatsuki, ginagamitan ni Boeing ng ruler law daw niya. Napoleon Nel Manliklik, Ombudsman Remulla try to bend the law. Bebe, panay kahiyan ang binibigay ni Boeing sa gobyerno Marcos. Bernard Gontibay, Bebe, dapat sa Billionaire Channel 25 channel ang pangalan, parang mga naglalaro lang ng karaikro sa kanto ang mga reporter. Jello Gonzales, Marculita, daming kalaban, hindi magpapatalo, parang hilunggo. Wag naman. Si Marculita po, Kapampangan siya, si Kabalen. Ferdinand San Juan, sa totoo lang po, Atty. Toto, ang talo dito sa mga nangyayaring ito sa mga politiko ay tayong taong bayan, walang tulak kabigin, puro pansariling interes. Tama po kayo, kaya kailangan nating magsumikap para naman ang gagawin natin para tao ang panalo sa 2028 election. Max Maghuyop, Dr. Toto, wala nang pag-asa ang bansa natin ngayon. Nakakabahala na sitwasyon ng bansa. Puro na lang pamumulitika ng admin na ito. Puro panggigipit sa mga allies ng Duterte. May pakulong, korap na politiko. Yan. Tapos Buknoy TV, si Remulla kahit hindi yan umattend sa hearing, impeachable official. Si Remulla para kang hindi lawyer, mag-isip, utak tulpo ka, binibanatan pala ako ni Buknoy TV. Hindi ba siya attend? Sa kanya yung kung attend siya, hindi, bahala siya sa buhay niya. Pero bibirahin siya. Pag wala siya, hindi siya makakaganti. Rudy Rabi, kailangan rally ang taong bayan. Kailangan ibasura ng mga yan. Dave Dumbrick, hello attorney, salamat po. Anyari TV, Sample Diskaya, 200 million, politiko, 500 million, mabalik. Kaya ang ganyang kalaki ng pera sa ating gobyerno, Dave Dumbrick, ito, favorite time ng vlog mo. Imbis makinig sa boring na meeting namin sa iyo na kumanood, salamat manood, Dave. Marie Rose, Rudy Rabi, araw-araw tayo nagrarally para lumaya sa mga korap at mastermind sa flood, ghost at control projects. Dave Dumbrick, term attorney, ang politiko, ang ugat ng anomalya. Takot kasi sa kanila ang contractor. Kaya tama talaga, at least marami kayo nagkumporme sa akin na dapat kahit ang contractor ay huwag na natin ikulong sa kondisyon na banggitin nila lahat ng politiko na tumatanggap sa kanila. Si Sario del Rosario, Katoto, sana nakuha mo ng buo yung number 30 na pidibit sa mga Diskaya project daw kasi sa Ilocos Norte, ginamit lang mga kumpanya ng mga Diskaya. Ganon. Oo, alam ko na yan. Sa susunod natin, babanatan ulit yung project na paragraph number 30. Jenny Bumagat, kumita pa si Boeing, negosyo ang ginawa sa ombudsman. Teopilag Propunga, Marco Beta, daldalagyan. May banat ito laban kay Marco Beta. Teopilo Propunga, ang tanong, sino ba ang magnanakaw? Ang sagot? Ay, yung makikita. Sabi ng asin, tayong mga Pilipino raw, may ugaling magnanakaw. Mula pa nung unang panahon, hanggang sa kasalukuyan, ito kaya'y totoo, ito kaya'y nangyayari, ito kaya'y nangyayari noon, nangyayari rin kaya ngayon. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, madaling magkunwari, magaling makilala, balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin ang nakikita sa kanya. Okay, namimorize ko pa. Paborito ko kasi yung asin taga South Cotabato kasi yung asin doon ako isinilang. So, ako ay isinilang sa isang bayan ng Cotabato. Yan. Jenny Bumagat, hanggat si Boeing ang ombudsman, walang maniwala dyan. Baby, I put that on my knees for you. Ang isa pang tanong po dyan, halimbawa, payagan na magbalik ng pera at maging state witness. Kung si Saldico naman ang magsasabing state witness at magsuli ng hindi lang 200 million, kailangan ibalik niya billion. 200 billion ibalik niya. Basta ibalik niya. Tapos ituro niya si Tambaluslos. Turo niya si BBM. Liboy Rivera, walang maniwala sa disbarred na abogado. Wala daw maniwala kasi disbarred ako. Okay, lagi ikaw lang naman natin dyan naniwala. Ombudsman,
halatang bias, Chavez, BP, Villanueva, unahin, imbestigahan, pero sila, Saldico at Tambi, safe. Richard Manicani, bagong upo, bagong tanga. Kala ko, tapos sasabihin na ni Fernando Po Jr. kung buhay pa si APJ, sabi niya, hirap. Bukas, di ka nasisilangan ng araw. Richard Manicani, Jupila, Propongan, si Ombudsman, pinapatupad lang ang dapat. Ganun ba? Liboy Rivera, iba na ang linyada mo ngayon. Dati, anti-Duterte ka. Basta may ginawa si Duterte, antay ako. Pero kung ang batas na pinagtitira nyo ay pabor kay Duterte, titira ko pabor kay Duterte. Ganun lang kasimple. At isa pa, bakit naman? Ano kung didilis o DDS ako? Di ba, mas matalino pa ba sila sa DDS? Ano kung DDS ako? Wala akong problema. Sa tingin mo lang DDS. Kung anong balita, kung anong batas, sundin natin. Kung anong katotohanan, sundin natin kahit kanino pa papabor yan. Ito, batas ito eh. Nagsinungaling. Alangan sabihin ko na hindi nagsinungaling si Boying Rimulya. Klaro-klaro nagsinungaling. Si Joel nga, pinupuri ko ngayon. Pero sa flood control project, binabanatan ko siya. Ganun lang ho. Liboy Rivera, probantag ka na ngayon. Anong probantag? Matagal ka na namin hinahanap si Bantag eh. Yung pila proponga, sunod na ba na target ng Ombudsman, Bunggo at Bato. Alam mo na ang script. O yun. Tama. Jenny na bumagat. Sir Tutot, pwede doon pagsilipin ang salin ng Ombudsman. Yes. Pasilip natin. Sir, nasaan si Bantag? Ay tanong natin kay Nartates sa PNP chief, bakit hanggang hindi na hinuhuli? Yung pila proponga, panadala pala ba? Bakit walang nakakaalam? Matagal na yung Chupila, nakakaalam. Nag-privilege speech pa nga eh. Hindi mo ba napanood? Huwag ka naman magpakabubo, Chupila. Pinalabas ko na nga dito, nag-privilege speech. February 12 pa, 2024. Huwag kayo lumalabas tuloy kayo, mga tatanga-tanga kayo eh. Pasensya ka na. Jenny Bumagat, like po kayo, don't forget. AA, di na mahuli si Bantag. Di dapat ang kasuhan si Buing, sila Joel Chua, kasi nagpatayo ng barangay hall sa gitna ng kalsada. Oo nga, bakit hindi niya kasuhan yon? Marites Zolina, watching from Qatar. Lagi po ako nanonood. Salamat po, Marites Zolina. Normita Torla, attorney, kailan po may babalik ang inyong lisensya? Hayaan na lang natin ang Diyos magbalik ng ating lisensya. Di na mahuli si Bantag. Sabi niya, ipahuli mo kay Nartates. Nartates, isahuli mo si Bantag. Jenny Bumangat, sa totoo, pag si Garcia pa rin ang kumilik ay mukhang malabo. Ay, tingnan natin. Mel NSJ, bilis nga karma, Walking Dead na. Di na mahuli si Bantag. Yan bahutot. We trust them too much, but we do not do much to stop their corrupt deeds. Ano na lang, salig na lang tayo sa Panginoon. Kasi sabi ng kanta ni sabi sa kanta ni paborito kong singer, si Gary Valenciano. Sabihin lang niya natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog. Sabi, may isa pang kanta niya, gustong-gusto ko eh. Trust in me. Napang lyrics. For all my heart, lean not my own understanding. I just forget. You know I see what we can't bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Kailangan ko ang divine intervention para mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Yan bahutot. At saka sa mga team replay, please do not stop or do not skip the ads. At paki-share, paki-like, at para dadami ang ating lahi dito sa aking channel. At kung mind you, pag umabot tayo 10 million, mananalo tayong pagka-presidente at atin na ang Pilipinas. Ipasana natin ang jury system kung saan mga tao na magsasabi kung sino ang guilty at sinong hindi guilty. At tao na rin magdesisyon kung sino kakasuhan at sinong hindi kakasuhan. At tao na rin magsasabi kung sino ang tanggalin sa pwesto bilang ombudsman. Maraming salamat po. Loko din ito si Buing. Hinahabol si Villanueva. Dapat si Trillanes din nabulin niya. O nga. Hindi kakampi niya si Trillanes eh. O, sa mga gabi po, bayan.